Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ulang ibinuhos ng Bagyong Christine, maihahalin tulad na sa Bagyong Ondoy ayon sa Office of Civil Defense. Hindi bababa sa 10, napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyo sa Bicol Region. Land Transportation Office, sinuspindi muna ang pagpapataw ng multa sa hindi pagre-report ng binili at binentang second-hand na sasakyan. Most people planting bamboo, Guinness World Record, tinangkang masungkit ng 60th Infantry Battalion. Sa MBC TV Sports, 2024 ICF World Dragon Boat Championships gaganapin sa Puerto Princesa, Palawan. At sa Showbiz Spotted, 5 pelikulang kukumpleto sa 10 official entries sa 50th MMFF, inanunsyo na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Malabagyong Ondoy, ganito nakikita ng Office of the Civil Defense o OCD ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine na hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring binabayo ang Northern Luzon. Ito'y matapos mapaulat ng Pag-asa ang napakataas na accumulated rainfall nito sa loob lamang ng ilang oras. Nagbabalita si Kyle Bulyas. Parang Bagyong Ondoy, ganito inilarawan ng Office of the Civil Defense ang pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Sa programang 2x2, sinabi ni OCD Administrator Assistant Secretary Ariel Nepomuceno na maikukumpara sa Bagyong Ondoy ang hagupit ni Severe Tropical Storm Christine dahil higit sa isang buwang ulan ang ibinuhos nito sa loob lamang ng ilang oras. Ayon naman sa Pag-asa, sinusuri pa nila kung gaano karaming ulan ang ibinagsak ng bagyo, pero sa kanilang inisyal na pag-aaral, nasa 300 hanggang 400 mm ang average rainfall na ibinuhos ng Bagyong Christine mula October 22 hanggang 23. Malapit ang bilang na ito sa 455 mm na ulang ibinuhos ng Tropical Storm Ondoy sa loob lamang ng isang araw noong taong 2009. Sa datos ng OCD, 5 na ang napaulat na nasawi pero pinangangambahang madadagdagan pa ito dahil sa mga napaulat na nawawala dulot ng landslide. Sigurado tayo magdadagdag na po ito kasi merong 17 landslides na naiulat. 17 landslides. Opo, at sa ulat na yan, 10 yung missing, yung mga nawawala. Kaya't malamang yung official report tungkol sa mga namatay o number of casualties Madagdagan pa within the day. Samantala, tiniyak naman ni Nepomuceno na nakahanda na ang air assets ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng rescue at relief operations sa mga apektadong lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga pagpalahaw ng tulong, abot bubong na mga baha, wasak na mga tulay at libo-libong stranded na mga motorista. Ito ang tumambad sa higit 1.4 na milyong pamilya sa Bicol Region na hinagupit at halos palubugin ng Bagyong Christine mula sa mapa ng Pilipinas. Tutukan natin ang report ni Josa Cruzat. Pinakang nakaranas ng bagsik ng Bagyong Christine ang Bicol Region dahil dyan maraming bayan sa rehiyon ang nalubog sa baha. Isa sa binayo ng bagyo noong isang gabi ang Barangay Iraya Norte sa Owas Albay. Sa video na ito maririnig ang sigaw ng paghingi ng tulong at iyak ng ilang tao matapos silang tangayin ng malakas na agos ng baha. Kinaumagahan kahapon, tumambad naman sa bayan ng Jovellar sa Albay ang hanggang bubong na tubig baha dahilan para ilikas ang mga naninirahan sa mababang barangay sa bayan. Nalubog naman ang ilang mga sasakyan sa bayan ng Ginubatan sa Albay dahil sa rumagasang lahar flow sa kasagsagan ng Bagyong Christine.
Malailog na baha naman ang gumising sa Naga City, partikular na sa bahagi na ito ng Barangay Triangulo. Gayon din sa bayan ng Bato sa Camarines Sur, ang mga bahay nalubog sa baha. Libo-libo mga sasakyan din ang na-stranded sa Naga at San Fernando, Camarines Sur dahil sa hindi pa madaanan na National Highway, epekto ng Bagyong Christine. Kaya naman ang mga residente kanya-kanyang diskarte ng pagtawid. Ang ilang mga alagang hayop na ibabiyahe sana sa Manila namatay na sa tabing kalsada. Sa video naman na ibinahagi ng uploader na si Jack Alan Garcia sa DZRH News, makikitang abot-bubong rin ang baha sa Malubago, Sipocot, Camarines Sur. Hindi rin nakaligtas ang isang palengke na ito sa parehas na bayan sa naturang lalawigan. Pinasok rin ang lagpas-taong baha kaya naman ang mga stall nasira at ang mga gamit ay naanod ng baha. Hindi naman na madaraanan ang nasirang tulay sa Barangay Dahat, Lagonoy, Camarines Sur dahil sa malakas na ragasan ng tubig sa ilog. Sa Sorsogon City, sinabi ni City Disaster Risk Reduction Management Office Chief Luisito Mendoza Jr. sa panayam ni Henry Uri sa Balansyado na halos kalahati ng bilang ng mga barangay sa lungsod ang nalubog sa baha dahil sa walang patid na pag-ulan. Zero po kami, sir. Zero casualty po kami. Wala po kami casualty ngayon. May mga nawawala. Wala po. Zero po tayo, zero. Ilang barangay ang lumubog sa baha sa Sorsogon? Sa Sorsogon City po, sa City po, kasi meron po kami 64. Out of 64, lumubog po 23 naming barangay. Kalahati, halos. 23 po. Opo. Opo. Dahil sa kabi-kabilang pagbaha at mga pag-ulan dulot ng matinding pagbayo ng Bagyong Christine, sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa buong Bicol Region, maging ang trabaho sa gobyerno ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Josa Cruzat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ibinalita naman ng Philippine Coast Guard o PCG na walang major maritime accident ang naganap sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nagbigay na ito ng daan para mas mapagtuunan nila ang pagsaklolo sa mga kababayan nating nalubog ng baha sa Bicol Region. Narito ang report ni Jackie Resio. Walang naitalang major maritime incident o mga aksidente sa karagatan habang nanalasa ang Bagyong Christine sa bansa ngayon. Ito ang pahayag ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa panayam ni Deo Macalma at Elaine Apit sa programang Damdaming Bayan sa DZRH. Ayon kay Gavan, may iilan lamang drowning incident habang may isang nawawala naman na mangingisda sa La Union. Sa ngayon ay nakafocus o nakatuon ang pansin ng Philippine Coast Guard sa Bicol Region dahil sa naranasang matindi at malawakang baha doon nitong mga nakaraang araw. Wala pong major maritime incident na nangyari nationwide. May mga ilang drowning incident lang po. May isa pong missing na fisherman sa La Union. Ang focus po natin actually ngayon, Sir Deo, ay sa Bicol. Yun po talaga yung matinding tinamaan ng mga pagbaha. Patuloy ang pagtulong ng PCG sa isinasagawang search and rescue operation ng mga lokal na pamahalaan sa Bicol. Ayon kay Gavan, nasa mahigit 15,000 na ang kanilang na-rescue sa lalawigan at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng suporta doon. So far nga po, mga 15,000 na po yung na-rescue natin doon. But I'd like to emphasize po, Sir Deo, ang operation po natin sa ngayon, ang Coast Guard ay nag-ooperate as part po ng collective team, ng unified na team ng mga local disaster risk reduction management offices. Sila po yung nagmamando kung saan po papunta yung mga teams po natin para hindi po magulo, para isang galaw lang po. Giit ni Gavan, maayos ang kalagayan sa ating mga karagatan. Bagamat nananatili pa rin silang nakamonitor rito, ang kanilang focus ngayon ay nakalaan sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, minamadali na ng Energy Department ang agad na pagkukumpuni sa mga nasirang power lines at muling maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na binayo ng Bagyong Christine. Ang mga detalye ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle. Pinatrabaho na ng Department of Energy Task Force on Energy Resiliency ang mabilis na pagbabalik ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Christine. Ayon kay DOE USEC Felix Pentebella, inutos ni Pangulong Bongbong Marcos na iprioridad nila ang power restoration. Bantay sarado naman ng Energy Department ang 86 na apektadong electric cooperative mula sa 52 lalawigan at 12 rehiyon. 50 umanong electric cooperative ang nananatili sa normal operation, 29 naman ang may partial power interruption at 6 ang nakararanas ngayon ng total power interruption. Bunso daw ito ng manual shutdown para sa kaligtasan ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha at malakas na bayo ng hangin. Gayon din ang pagsasira ng mga distribution line habang may ginagawa ring damage assessment. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ipinatutupad naman ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity dahil sa severe tropical storm Christine. Kabilang sa mga nasabing lugar ang lalawigan ng Camarines Norte, lalawigan ng Albay, bayan ng Tagkawayan sa Quezon, habang pinauubaya naman sa mga LGU sa Sorsogon ang pagdedeklara ng state of calamity. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, sinumang business establishments na mapatutunayang lalabag sa price freeze ay papatawa ng karampatang parusa, tulad na lamang ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong at multang aabot sa 5,000 piso hanggang 1 milyong piso. Sa kaugnay pa ring balita, hindi bababa sa 10 individual ang kasalukuyang napaulat na nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Atin ang alamin ng sitwasyon mula mismo dyan sa Bicol sa pamamagitan ng ating DZRH correspondent Ruel Saldico. Ruel, kamusta na dyan? Yuel, nadagdagan pa ng 2 casualty sa mga oras nito matapos na isang sakyan ang nadiskubre sa isang ilog na 2 ang patay matapos ito ay maanod ng magasang baha noong mga nakalipas na araw. Ito ay nangyari naman sa barangay Concepcion Grande, dito naman sa lungsod ng Naga. At patuloy naman na bumaba na ang mga otoridad upang ito ay agad na makita ang 2 bangkay na magkasama na posibleng ito ay mag-asawa na nasa loob pa ng sakyan sa mga oras na ito sa barangay Concepcion Grande sa lungsod na ng Naga. Sa mga oras naman ito, Yuel, patuloy pa rin ang ginagawang rescue operation ng ating mga operatiba, lalo na ang Philippine Coast Guard, PMP, Philippine Army at maging pang ilang pang mga ahensya ng pamahalaan ay nagtulong-tulong na upang saklanuhin na ang ilang pang mga kababayan nating mga nasa bubong. Maging ngayong araw na ito, nagpaabot sa atin ng report ang isang grupo naman ng mga estudyante na nasa 27 sila na mga estudyante naman sa Nabua, Camarines Sur na ngayon ay nasa kanilang boarding house dahil abot na una ang tubig baha at patuloy pang ang pagtaas ng level ng tubig na kung saan ay sumisigaw sila ng tubig at pagkain. Halos sa 2 araw na sila na walang mapagkukunan ng pagkain sa mga oras na ito. Ang ilang mga bayan naman sa lalawigan ng Albay at Camarines Sur at sa iba pang lalawigan ay patuloy naman ang pag-monitor ng DSWD kung saan ang mga unang pupuntahan at mabigyan ng pagkain na pansamantala upang sila ay agad na matulungan ng mga ahensya ng pamahalaan dito naman sa patuloy na ating pag-monitor sa Bicol Region. Yan ating update mula dito sa Bicol. Ito si RH18 Ruel Saldico para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Albay, Bicol Region. Maraming salamat at ingat dyan, Ruel Saldico.
Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Southeast Asia ang ICF World Dragon Boat Championships. Magsisilbing host ng naturang world event ang Puerto Princesa, Palawan, kung saan tinatayang nasa higit 20 bansa ang inaasahang lalahok. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Higit 1,000 paddlers mula higit 20 bansa ang inaasahang lalahok sa 2024 International Canoe Federation Dragon Boat World Championships. Nagaganapin sa bayan ng Puerto Princesa, Palawan mula October 28 hanggang November 4. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsisilbing host ng isang Southeast Asian country sa naturang world event na siyang qualifying tournament para sa 2025 World Games. Kabilang sa mga sasabak sa World Championship ay ang mga top paddler mula sa mga powerhouse na bansa gaya ng Czech Republic, Hungary, Ukraine, Russia, China, India, Thailand at Iran. Inaasahang nasa 200 atleta ang bubuo sa Philippine team para muling lumahok sa world event mula pa taong 2018 kung saan ito nakuha ang 5 gold, 2 silvers at 1 bronze. May kabuuang 54 golds ang paglalabanan mula sa 200 meters, 500 meters, at 2,000-meter race. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Maraming lugar sa Kamanava binaha dahil sa bagyo at high tide. Leyte Congressman Richard Gomez kinasuhan. Sa MBC TV Sports, mag-amang LeBron, Bronny James, gumawa ng kasaysayan sa NBA. At sa Showbiz Spotted, first baby nina Derek Ramsey at Ellen Adarna isinilang na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinuspinde muna ng Land Transportation Office o LTO ang administrative order na nagpapataw ng multa sa late transfer of ownership sa mga segunda manong sasakyan. Sa panayam nina Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2, aminado si LTO Executive Director Attorney Robert Pua na may nakitang mga problema sa nasabing kautusan. Base sa bagong memorandum, inaatasan ng Executive Director na gumawa at magsumite ng revised order alinsunod sa konsiderasyon ng iba pang stakeholders. Una rito, inulan ng batikos ang admin order ng LTO dahil sa multang aabot sa 20,000 pesos sa seller at buyer dahil sa late registration ng sasakyan. Katunying ka, Jerry, sa totoo po nung atin pong ililabas ito, ang in-apply pa po natin na proseso is yung current na process po ng... Yung dati pa rin. Yun. Ngunit naiintindihan po natin yung naiintindihan po natin yung concern po ng ating mga kababayan. That's why, ito po, isa sa mga i-consider po namin while suspended po yung ito, is ko-consider po namin itong mapadali po ang paglipat po ng... Ang totoo po... Sa iba pang balita, nahaharap sa reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte Congressman Richard Gomez. Ito'y matapos idawit ng complainant ang mambabatas sa umano'y pamimilit na gumawa ng isang pekeng sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Sinampa ng reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Ito yung may kaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy siya kay Barangay Captain Albert Murilla ng Barangay Manlawaan, Tatabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng sworn na affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalok pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na
may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard Jonathan Benjo Ramandaban, gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024 na kung saan binigyan ito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang pagtatama, yun pong LTO Executive Director na ating binanggit kanina ay si LTO Executive Director Robert Pua. Yan po sa panayam ng DZRH 2x2 kung saan sinuspinde yun pong administrative order na nagpapataw ng multa sa late transfer of ownership. Sa iba pang balita, hindi naman inurungan ng tinaguriang Young Guns ng Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sila ay sumailalim sa drug at psychological evaluations. Ito'y sa kondisyong haharap ang bise sa mga pagdinig na kumukwestiyon sa paggamit ng pondo ng kanyang mga hinawakang opisina. Pakinggan natin ang report ni Milky Regunan. Tinanggap ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sa drug at psychiatric test evaluation. Pero pagkatapos ng mga test, dapat humarap na daw si VP Sara sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at sumpaan na magsasabi ng totoo sa kinikwestiyon na paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd nang siya pa ang kalihim. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, tinatanggap nila ang hamon pero ito ay malinaw na diversionary tactics dahil ang tunay na issue ay accountability. Kumasa rin si House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa hamon ni Duterte at ang kanilang mungkahi ay dapat neutral third-party groups ng medical expert ang kukumpirma sa resulta para matiyak na objective at transparent ang resulta. Sa panig ni House Deputy Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ang sinumang babagsak sa drug test ay dapat papanagutin alinsunod sa Dangerous Drugs Act. Iginit din ni Bongalon ang kahalagahan na humarap si VP Sara sa investigasyon ng Kamara kaugnay ng paggamit nito ng confidential funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa latest track ng Bagyong Christine, naglandfall na si Bagyong Christine kaninang madaling araw sa bayan po yan ng Divilacan, Isabela at kasalukuyang binabagtas ang Cordillera Region. Batay sa latest satellite image mula sa Pag-asa, huling namataan ng Bagyong Christine na kumikilos sa direksyong west-southwest sa vicinity ng Bauco Mountain Province. Taglay pa rin ito ang lakas na 95 km per hour at bugsong aabot sa 160 km per hour. Sa pagtaya naman ng DOST Pag-asa ngayong araw, mararamdaman ng pinaka-peak ng Bagyong Christine kung saan inaasahan ng pinakamalalakas na hangin at dalang ulan sa northern at central Luzon. Bunsod nito, asahan ng lubhang mapaminsalang ulan sa malaking bahagi ng Cordillera, pati na rin po sa mga probinsya ng Pangasinan, La Union, Zambales, Aurora, gayon din sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala, kasalukuyan namang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa malaking bahagi ng Cordillera Region at Ilocos Region, pati na rin sa northern portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera at Ilocos Region, buong Central Luzon at Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Calabarzon, habang nakataas pa rin ang signal number 1 sa Mimaropa at Bicol Region.
pati na rin sa ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas. Samantala, pinag-iingat pa rin ng publiko sa banta ng matataas na alon na posibleng umakyat pa sa 8.5 meters o taas na katumbas ng 3 palapag na gusali. Samantala, hindi pa man nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine ay may panibago na naman pong LPA ang namataan sa Pacific Ocean. Huli itong namataan sa layong 2 o higit 2,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Posible ito maging bagyo hanggang sa susunod na 24 na oras, pero hindi pa ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Samantala, tuloy-tuloy naman ang relief efforts ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para hatiran ng tulong ang mga sinalanta ng Bagyong Christine. Pagtitiyak pa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kapag preposition na sila ng food packs bago pa man tumama ang bagyo. Ang buong detalye ay atid sa atin live ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Ginarantiyahan ng Department of Social Welfare and Development na walang magiging problema sa supply ng family food packs sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Sa press briefing dito sa Malacanang, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bago pa man tumama ang bagyo ay nasa 2 milyon ang nakahandang family food packs na sa ngayon ay halos 100,000 pa lamang ang nababawas. Gayunman, inaasahang tuloy-tuloy itong mababawasan sa sandaling kumuha ng karagdagang supplies ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Pero pagtiyak ni Gatchalian, hindi mauubusan ng supply dahil agad rin itong napapalitan. Ayon sa kalihim, bagamat ang mga lokal na pamahalaan ang frontliners o unang namamahagi ng mga pagkain, tubig at hygiene kits, palagi ring nakahanda ang stockpiles ng DSWD sa kanilang warehouses ng mga rehiyon, probinsya at munisipalidad kung kakailanganin ng karagdagan. Sabi ni Gatchalian, nakahanda silang suportahan ang pangailangan sa pagkain ng mga apektado ng Bagyong Christine sa Regions 5, 1 at 2. Narito si Secretary Gatchalian. So now we're focusing our efforts on Naga and Camarines Sur, and we continuously talk to the local chief executives, yung governor, yung mayors nila, na kapag bumaba na, humupa na yung tubig, kaya na nila mag-withdraw sa aming mga warehouse, pwede na nila kunin yun anytime nag-aantay yun. Pangalawa, katugunan ng ating Pangulo kahapon, nag-deploy na rin ng MMDA agad-agad ng water purification machines nila kasama ng OCD. Nandun na rin yun. So that is now for the disposal ng mga local government units doon kung saan kakailanganin. Pangatlo, ang minamanage ng DSWD together with the province and the LGUs, yung mga evacuation centers. Alam natin limited yung pumunta sa evacuation center kasi napakalawak na nung sakuna and marami nga na-trap na sa kanilang mga tahanan. So despite that, we are helping augment the food requirements sa loob ng mga evacuation center. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Sa kaugnay pa rin pong balita, nalubog naman sa baha ang iba't ibang bahagi ng Kamanava area. Bunsod naman yan na magdamag na ulang ibinuhos ng Bagyong Christine mula pa kagabi na sinabayan pa ng high tide. Dahil dito nagmistulang parking lot ang mga tulay at mga matataas na kalsada sa mga apektadong lugar. Ang mga detalye ihahatid ni Edwin Duque. Binaha ang maraming lugar sa Kamanava dahil sa magdamag na ulan dulot ng bagyong si Christine. Hindi madaanan ang Dagat-Dagatan Avenue sa mismong harap ng Northern Police District sa Barangay 20, maging ang Sabalo Street sa Barangay 8 at 12. Lumubog din ng ibang lugar sa Barangay Bibiansa na butas. Ang Sipo Road at Tantansa 2 sa lungsod. Stranded ang mga dumadaan naman sa Maysilo, Malabon. Aquino patungo naman ang City Hall at ilan pang mababang lugar sa Santulan, pagitan ng Valenzuela at Malabon. Stranded ang mga dumadaan naman sa Paso de Blas sa Valenzuela na nakakonek sa NLEX dahil sa pag-apaw ng creek sa lugar. Maging ang kaban ng MacArthur Highway patungo ng Mikawayan, Bulacan. Ginawa naman paradahan ang kaban ng Sipo Road, ang City Road at ang Lapu-Lapu Street sa Malabon at Nabutas. Dahil sa lalim ng tubig mula naman sa bahang idinulot at sa mababang mga lugar. Ang biglang paglakas ng ulan kagabi at itong magdamag ay nagpabaha sa Kamanava. Sinabayan pa ng high tide na may sukat na 1.8 parisukat.
ang lalim ng tubig sa Manila Bay. Mabilis namang humupa ang mga binaha sa ilang lugar sa Nabutas at Malabon dahil gumagana lahat ng mga pumping station na nakakonect sa Tulyahan River at Manila Bay. Para sa BCTV Network News, ako si Edwin Duque. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 3 taon na ang nakalipas mula nang ikinasal sina Ellen Adarna at Derek Ramsey. At kahapon nga masayang ibinalita ng aktor ang panganganak ng kanyang misis. Ang kanilang little bundle of joy silipin sa Showbiz Report na ito. Isinilang na ni Ellen Adarna ang kanilang first baby ni Derek Ramsey. Ito ang masayang ibinahagi ng aktor sa Instagram kalakip ang picture sa isang ospital with a caption, "My world keeps getting better and better, #HouseOfDragons." Dito makikita ang bagong panganak na si Ellen, kalong ang kanilang little bundle of joy kasama ang ngayoy kuya nang si Elias na anak ng aktres kay John Lloyd Cruz. Maliban dito, wala pang ibang detalyeng inilabas ang celebrity couple tungkol sa kanilang baby. Agad namang napuno ng pagbati ang post na ito ni Derek Ramsey. Mga gunita na wish talaga ng mag-asawa na Year of the Dragon dumating ang kanilang magiging anak. At bilang paghahanda sa planong magbuntis, minsan ding ibinahagi noon ng aktres ang desisyong tumigil sa paninigarilyo at pagbe-vape matapos ang 17 taon. Kung matatandaan, last year nakaranas ng miscarriage si Ellen Adarna. November 2021, nagmagpalitan ng matamis na I do ang dalawa sa pamamagitan ng isang intimate ceremony sa Bataan. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Ilang senador nagpaabot ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Bicol. Sa MBC TV correspondents, tubig baha patuloy naman na tumataas sa Dagupan City. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa pandaraya ng metro ng taxi. Alamin. Sa MBC TV Sports, mag-amang Lebron at Bronny James gumawa ng kasaysayan sa NBA. At sa Showbiz Spotted, 5 pelikulang kukumpleto sa 10 official entries sa 50th MMFF. Inanunsyo na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine, nakatakda namang maghatid ng tulong ang Bayanihan Response Team ni Senator Bong Revilla sa Bicol Region, lalo na sa Naga City na isa sa mga pinakanapuruhan ng bagyo. Nangako rin ang mambabatas na personal itong bibisita sa Bicol kapag mas maaliwalas na ang panahon. Ang buong detalye babalita ni Raymond Dadpaas. Maagap si Senador Ramon Bong Revilla Jr. at agad na nagpadala ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita ng Senador ang kanyang Bayanihan Response Truck na kargado ng mga relief supplies. Target sana nilang umalis kagabi ngunit dahil mataas pa ang tubig baha sa mga dadaanan papuntang Bicol ay nagdesisyon silang kanilang madaling araw umalis. Umaasang senador na maging possible ng mga daan para mas mabilis ang biyahe ng kanyang mga tauhan. Ayon kay Revilla, ang unang target nilang pagdalahan ng tulong ay ang lungsod ng Naga na kasama sa mga matinding tinamaan ng matinding pagbaha. Nangako ito na personal din itong magtutungo sa Bicol para maghatid ng tulong kapag mas maayos na ang panahon. May mga inaayos pang mga relief supplies ang kanyang opisina para sa mga biktima din ng Bagyong Christine sa iba pang bahagi ng Bicol, ganun din sa iba pang lugar na sinalanta din ng bagyo. Umapila si Revilla sa kanyang mga kaibigan at sa ating mga kababayan na suportahan ang mga bayanihan projects para sa ating mga kababayan na biktima ng Bagyong Christine. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa bahagi sila ng Calawag, Quezon. Mabuti na lang at mataas ang truck na dala ng Bayanihan Response Team kaya't nakatawid ito sa binahang bahagi ng National Highway. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, hindi na madaanan ng ilang kalsada sa Dagupan City sa Pangasinan kasunod ng patuloy na pagtaas ng tubig baha. Yan at ang iba pang mga rumarapido ang balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagpaalala si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga motorista na mamayang alas 2 ng hapon ay hindi na pwedeng madaanan ng mga maliit na sasakyan ang mga lansangan sa Dagupan City. Ito yung AB Fernandez Avenue, Mayumbo Road, Tapuac, Burgos Street, Rizal Extension, Riverside, Jovellanos Street. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa syudad, bunsod dito ng high tide, dagdag pang tubig mula sa dam ng San Roque at epekto ng storm surge ng Bagyong Christine. Samantala ang Baywalk sa barangay Bunuan, Bukid sa syudad ay sinira ng malakas na hampas ng alon, bunsod ng hanging dala ni Christine. Kaya pinag-iingat ng LGU ang lahat. Ganun pa man, tuloy naman ang paghatid ng relief pack nila Mayor Belen Fernandez sa mga apektadong residente at mga nasa evacuation center sa syudad. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot naman sa 21 na mga violators sa lalawigan ng Northern Samar ang nahuli ng mga pulis matapos ng 5 araw na operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang mga nahuli ay sangkot sa iba't ibang illegal activities sa lalawigan simula ito October 14 hanggang October 19. 2 sa nahuli ay sangkot sa illegal na droga sa Katarman na maliban sa droga ay nakuhaan rin ng baril. Noong October 17, nahuli naman ng San Vicente Municipal Police Station ang isang wanted sa kasong thief at 4 ang hinuli sa kasong grave coercion. Kabilang sa dinakip ang wanted sa Katarman na may kaso na attempted homicide at sa bayan ng Lawang, nahuli naman ang suspect sa isang hacking incident kung saan napatay ang mismong biktima. Sa bayan naman ng San Vicente, Northern Samar, arestado ng mga pulis ang mga fishing violators mula sa iba't ibang lugar labas ng Northern Samar matapos na aktong mahuli sa pangingisda na hindi naman nila teritoryo. Sa Bubona naman, nahuli rin ang isang individual sa kasong illegal gambling. Sa bayan ng San Isidro, nakumpiska naman ng otoridad ang mga illegal na mga kahoy sa barangay ng Happy Valley at sa barangay Seven Hills na naturang bayan. Hiniling naman ng otoridad ang pakikipagtulungan ngayon ng komunidad sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang 68th Infantry Battalion ay nasasabik na ipahayag ang kanilang pakikilahok sa pagtatangka sa Guinness World Records para sa most people planting bamboo simultaneously bilang bahagi ng kawayanihan a circular economy movement sa pakipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST. Naganap ang kaganapan sa Sitio Kapatagan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, kung saan nagsama-sama ang mga trupa ng sundalo at miyembro ng komunidad sa isang makapangyarihang pagpapakita ng pangalaga sa kapaligiran. Ayon pa sa 60th IB, na sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan, hindi lamang ito nag-aambag sa isang world record, kundi pati na rin sa muling pagtitibay ng hindi natitinag na pangako sa pagpapanatili. Ang bambu o kawayan ay isang kritikal na mapagkukunan sa paglaban sa pagbabago ng klima na tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad at hangin, nagpapanumbalik ng mga ecosystem at pagtataguyod ng biodiversity. Ang bawat punla ng kawayan na itinanim ay simbolo ng pag-asa at isang hakbang patungo sa mas luntian na mas napapanatiling kinabukasan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng 60th Infantry Battalion na labanan ang iligal na laging at protektahan ang likas na yaman. Ito ang kailang inisyatiba na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangalaga ng mga kapaligiran. Nakikiisa sila sa mga komunidad sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa, paglago at katatagan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng bilang ng mga pasahero, kanya-kanyang diskarte rin ang mga taxi driver para lamang kumita ng sapat sa pangangailangan. Ngunit kalimitan ang mga pasahero ang naiipit sa mga ganitong sitwasyon. Isa na riyan ang pandaraya ng metro ng mga taxi driver na nagre-resulta sa mas mahal na singil sa mga pasahero. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa ganitong gawain? Alamin sa report ni Rose Babiera.
Patuloy na umaaray ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Hindi na umano kasi nakakasabay sa tumataas na cost of living sa bansa ang kinikita ng mga driver. Kaya may mga grupo ng taxi driver na humihirit na itaas ang surge fee sa Transport Network Vehicle Service o TNVS at itaas ang flag down rate ng mga taxi. Ngunit ang iba, may kanya-kanyang diskarte na hindi lamang mapanlamang sa kapwa, ay labag pa ito sa batas. Ito iyong mga driver na kinakalikot ang mga metro ng kanilang minamanehong taxi at sadya itong binabago na nagdudulot ng mas mahal na singil sa mga pasahero. Ang iba, bumabiyaheng sira o depektibo ang metro at saka lamang sinasabi sa pasahero kapag nakarating na sa destinasyon ito. Sila rin ang nagtatakda ng halaga ng pamasaheng ibabayad ng mga sakay na madalas higit sa naitatala ng metro. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority Traffic Violations and Penalties, ang paggamit ng defective, non-operational and tampered taximeter ay paglabag sa mga pamantayan ng ahensya. Ang sinumang driver ng taxi na nai-report at nahuling sangkot sa ilegal na gawaing ito ay maaaring parusahan ng multa na 2,500 piso at 3 buwan na suspensyon ng driver's license sa unang offense. 3,000 piso naman at 6 na buwang suspensyon ng driver's license para sa ikalawang offense at 5,000 piso at pagbawi ng driver's license at prangkisa ang ipapataw sa may sala para sa ikatlo at susunod pang offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, nakapagtala ng kasaysayan ang magamang sina Lakers star LeBron at Bronny James matapos kilalanin bilang kauna-unahang father and son duo na naglaro sa NBA. Ano ang naging reaksyon ng dalawa? Tutukan sa report na ito. About ready? All right. You see the intensity, right? Just play carefree though. Don't worry about mistakes, just go out and play hard. History tonight, the first father-son duo to play together in an NBA game. Gumawa ng kasaysayan sa NBA ang Lakers star na si LeBron James at anak nitong si Bronny James bilang kauna-unahang mag-ama na magkasamang naglaro sa regular season. Malakas na sigawan ng umugong sa Crypto.com Arena nang pumasok sa court ang mag-ama sa late second quarter ng laban ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. What do you remember most about tonight? Just going up to that score set with my dad, checking in for the first time. That's a crazy moment I will never forget. I mean, I'm just extremely grateful for everything. I was given an amazing opportunity to come in this league and get better every day and learn every day. I'm just extremely grateful. Maliban sa pagiging makasaysayan ng laro, nanalo rin ng Lakers with a final score of 110-103. With 4 minutes left of the second quarter, sumalang sa court ang mag-ama kung saan nakasecure pa si Bronny ng rebound, habang nakascore naman si LeBron ng 16 points para tulungang makuha ng Lakers ang panalo sa opening day. It's family. It's always been family over everything. And, for me, I lost a lot of time because of this league and committing to this league. Being on the road at times, missing a lot of his things, Bryce's things, Zuri's things. So to be able to have this moment where I'm working still and I can work alongside my son, it's one of the greatest gifts I've ever got from the man above, and I'm going to take full advantage of it. Magugunit ang nakuha ng franchise si Bronny James bilang 55th pick sa ginanap na draft noong buwan ng Hunyo. Samantala, maliban dito, ilang world record na rin ang naitala ni LeBron. Kabilang na dyan ang pagiging pinakabatang manlalaro na nakakuha ng 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, 25,000 at 30,000 points sa NBA career. Most NBA posts. Sa mundo ng basketball, nakapagtala ng kasaysayan ang magamang sina Lakers star LeBron at Bronny James matapos kilalanin bilang kauna-unahang father and son duo na naglaro sa NBA. Ano ang naging reaksyon ng dalawa? Tutukan sa report na ito. About ready? All right. You see the intensity, right? Just play carefree though. Don't worry about mistakes, just go out and play hard. History tonight,
the first father-son duo to play together in an NBA game. Gumawa ng kasaysayan sa NBA ang Lakers star na si LeBron James at anak nitong si Bronny James bilang kauna-unahang mag-ama na magkasamang naglaro sa regular season. Malakas na sigawan ng umugong sa Crypto.com Arena nang pumasok sa court ang mag-ama sa late second quarter ng laban ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Remember most about tonight? Just going up to that score set with my dad, checking in for the first time, that's a crazy moment I will never forget. I mean, I'm just extremely grateful for everything. I was given an amazing opportunity to come in this league and get better every day and learn every day. So I'm just extremely grateful. Maliban sa pagiging makasaysayan ng laro, nanalo rin ng Lakers with a final score of 110-103. With 4 minutes left of the second quarter, sumalang sa court ang mag-ama kung saan nakasecure pa si Bronny ng rebound, habang nakascore naman si LeBron ng 16 points para tulungang makuha ng Lakers ang panalo sa opening day. It's family. It's always been family over everything. And, you know, for me, I lost a lot of time because of this league and committing to this league, being on the road at times, missing a lot of his things, Bryce's things, Zuri's things. So to be able to have this moment where I'm working still and I can work alongside my son, it's one of the greatest gifts I've ever got from the man above, and I'm going to take full advantage of it. Magugunit ang nakuha ng franchise si Bronny James bilang 55th pick sa ginanap na draft noong buwan ng Hunyo. Samantala, maliban dito, ilang world record na rin ang naitala ni LeBron. Kabilang na dyan ang pagiging pinakabatang manlalaro na nakakuha ng 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, 25,000 at 30,000 points sa NBA career. Most NBA postseason wins by a player at kauna-unahang player na nakapagdala ng triple-double laban sa isang NBA team. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang buwan na lang at masisilayan na sa big screen ang mga pelikulang kalahok sa Golden Year ng Metro Manila Film Festival o MMFF. Kaya naman bago yan, pinangalanan na ang 5 pang palabas na kukumpleto sa 10 official entries para sa MMFF ngayong taon. Ang mga pelikulang yan at kung sino-sino ang mga bigating artistang bibida, alamin sa Showbiz Report na ito. Kumpleto na ang official entries para sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival. Mula sa naunang inanunsyong 5 pelikula noong July, 5 films pang naragdag na siyang kumumpleto sa listahan. Kabilang dyan ang thriller film Uninvited na pinagbibidahan ng veteran actress na si Vilma Santos kasama sina Aga Mulak at Nadine Lustre. Magpapakilig naman sa kanilang first movie together na My Future You ang magka-love team na sina Francine Diaz at Seth Fidelin. Maaksyong eksena naman ang masisilayan sa Topak starring Arjo Ataide and Julia Montes. Habang pasok din sa second batch ang romantic fantasy film ni Julia Barreto at Carlo Aquino na Hold Me Close. At mananakot sa pelikulang Espantajo sina Julian Santos at Lorna Tolentino. Ayon nga sa pamunuan ng Film Fest, 70 pelikula ang natanggap nila ngayong taon. Kasabay sa anunsyo ng final 5 entries, ipinasilip na rin ang commemorative trophy para sa Golden Year ng MMFF. Mapapanood ang 10 official entries sa ilalim ng tinaguriang biggest, most popular and widely supported and anticipated film fest in the country simula sa araw ng Pasko hanggang January 7, 2025. Habang sa December 15 naman gaganapin ang inaabangang Parade of Stars at kasado na sa December 27 ang Gabi ng Parangal. Maynila ang host city ng MMFF ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito bang yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago lamang din tayo magtapos, itama lang natin yung report na nabanggit natin kanina, yung LTO Executive Director, hindi si Robert Puwa, ayun, LTO Executive Director Greg Guillermo Puwa. Yan po'y may kaugnayan doon sa administrative order na late registration penalty para sa mga segunda manong sasakyan. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ingat-ingat po tayo, stay safe, stay indoors. Kung wala naman pong ibang gagawin, mabuting i-check din natin ang ating mga kasama. Ano po?
para masiguro na ligtas ngayong paghagupit ng Bagyong Christine na inaasahan pong bukas pa ng hapon lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngalan po ni Ms. Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Meron na lamang po tayong 62 araw bago ang Pasko. Magkita-kita po muli tayo bukas, araw ng Huwebes o Biyernes na, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.